Yo, what's up? Welcome to my channel, Reaction TV Official mga kapatid. So, balikan natin ang channel ni Arpot Polo TV mga kapatid, ano? So, bago ang lahat, hayaan nyo muna akong mag-shoutout ang ating mga kaibigan, ano? So, ilan lang naman to eh. So, hindi to matagal, mga 5 seconds lang to mga kapatid. So, kay Pecto Ghost Adventure mga kapatid, Sebastian Prince Cunanan, Alipihan Gaming, Audrey Makino Per at Carmen Garbo mga kapatid. Shoutout sa inyo mga kapatid, kayo lagi nanonood sa aking channel. So, sana patuloy po kayo manood sa aking channel mga kapatid, ano? At i-share niyo po yung aking mga videos at i-like niyo po mga kapatid. Huwag niyo pong kalimutang i-like at saka i-share yung mga videos sa inyong mga social media mga kapatid para dumami tayo magkapatid. Yun, ano? So, balikan po natin yung channel ni Arpot Polo TV mga kapatid, ano? May nakita akong maganda dito about rabies na naman ito mga kapatid. Kasi meron akong naipalabas dito na about rabies din pero hindi siya ganito kadetalye, no? So, para mas maganda ito pakinggan, ano? So, panoorin nga to. Grabe yun. Nakakalula panoorin to. Nakakakilabot, mga kapatid. Pag nakakat ka ng aso talaga, napakadelikado. So, yun. Pasok! Arvin Polo TV. Tuloy na natin to. Ngayon, si Doktor, oh. Doktor Ang rabies, Joel Guevara. survive. Sa cancer, any forms of disease natin, may miracle, may sumurvive. Yun. But in rabies, until now, ilang taon na ako, wala pa ako nakitang nabuhay na tinamaan ng rabies. Once you have this kind of disease, you had this rabies, mamamatay ka in 72 hours. Wow! Ang taong nabaliw matapos makagat ng aso. Ayun, Sa tingnan video mo, na ito, naglalaway, tatalakayin natin kung ano ba ang mangyayari kapag nakagat ka ng asong may rabies. May lunas ba ito? At totoo ba na magiging aso ko rin kapag nakagat ka nito? At ang pinakamahalaga, sasagutin natin, totoo bang mas malakas ang rabies ng tuta? At saan ba talaga nakukuha ng mga aso ang rabies? Kaya naman, simulan na natin. Ayon kay Google, walang rabies ang mga aso, pusa o miski tuta. Maliban na lang talaga kung makagat sila ng mga hayop na may rabies, kagaya ng mga paniki, raccoon at fox. Ngayon, kung alaga mong aso o di naman kaya pusa, ay aksidenteng nakagat ng mga ito at di mo ito nalaman, ay madedevelop sa katawan nila ang rabies. Aakyat ito sa kanilang utak at sa kalaunan makikita mo na silang nauulol at naglalaway. Naglalaway sila dahil napaparalyze na ang kanilang parings. May dalawang klase ang rabies kapag umatake. Isang tahimik at nakayuko lang at ang isa namang klase ay napaka-agresibo. Ang mas delikado dito ay yung nakayuko lang dahil wala kang kaalam-alam na nilamon na pala siya ng sistema ng rabies. Kapag nakagat ka ng asong may rabies at di mo agad ito inagapan, ay kapag na-establish na ito sa katawan mo, malungkot man talaga sabihin pero babawian ka talaga ng buhay sa loob lamang ng 72 oras. Kapag dumiretso na sa utak mo ang rabies, kahit na magpabaksin ka pa ng maraming beses, huli na po yun. Sa ganitong senaryo, aantayin mo na lang talagang mamatay. Ngayon, totoo bang mas malakas ang rabies ng tuta? Grabe, Nangyari ang ganitong paniniwala So, ingat kayo mga kapatid. panahon. Sa mga alaga niyong mga may rabies, ni ano? Fernando Po Jr. at namatay ito dahil sa rabies. Oh. At dahil sa nangyaring ito, marami ng mga tao ang naniwala na mas malakas ang rabies ng mga tuta. Pero sa katunayan, mali po yun. Nagkakaroon ng rabies ang tuta kung ito'y aksidenteng nakadede pa sa gatas ng nanay nitong may rabies. Naipapasa po ang rabies sa tuta sa pamamagitan ng pagdede nito. Dagdag ko na din, hindi po nagkakarabis ang aso dahil sa pagkain ito ng mga maruruming pagkain. Kahit asong gala pa, basta hindi nakagat ng hayop na may rabies ay hindi po yun magkakarabis. At ngayong alam mo na, paano nga ba malalaman kung kakagating ka ng isang aso? Ayon sa mga eksperto, meron silang mga body language. Kapag biglang bumaliktad ang tenga ng aso at sumara ang bibig nito, ito'y mangangagat. Ganoon din kapag binaba niya ang buntot niya, ibig sabihin may takot na siya at didepensahan niya ang kanyang sarili kaya sila nangangagat. At kapag nakabuka naman ng bibig nila at naguwigil ang buntot nila, malaki ang tsansa na hindi ka nito kakagatin. Ngayon, heto na. Dapat bang magpabaksin kapag kinagat ka ng aso? Ang sagot ay depende. Kapag alam mo naman talagang alagang-alaga mo ang aso at asong bahay lang talaga ito ayon sa mga eksperto, kahit hindi ka na magpabakuna. Pero for safety pa rin sabi ng iba, magpabakuna ka pa din. Pero sa kabilang banda, kapag hindi mo alam ang history ng isang aso, mas mainam magpatingin at magpabakuna ka agad sa mga doktor. At ang pinakahuling aral sa talakayan na ito
Ang asong infected na ng rabies, makakagat man ito ng tao o hindi, mamamatay po ito sa loob lamang ng 7 araw. Ngayon ikaw, nakagat ka na ba ng aso? Anong ginawa mo? Comment down below. Grabe, nakakatakot. Ganun pala kalala yung makagat ng asong may rabies, ano? Mauulol ka talaga, no? Yung mga pinakitang video, makakilabot, grabe. So, ganun siya katindi, mga kapatid, pagka nakagat ka ng asong may rabies or animal na may rabies, ano? So, delikado talaga. So, antay mo na siyang antay mo na talaga mamatay ka na lang, no? Wala naman talagang lunas yun, eh. Walang lunas yung makagat ng rabies, eh. 'Di ba? Ang daming doon sa sa ospital sa atin, sa San Lazaro Hospital. Nandoon dinadala yung mga nakagat ng aso, yung may rabies. Doon mo makikita yun, eh. Yung mga video pinakita, doon galing yun. Sa San Lazaro Hospital yun galing lahat. Doon sila ang tumatanggap ng mga nakagat ng aso na may rabies, talagang doon. Kasi pagpasok mo sa ospital, kasi may napanood akong video dati, eh. Dinala nila yung anak yata nila o kapatid yata doon, dinala doon sa ospital sa San Lazaro. Pagkadala doon, nilagay doon sa isang room na isolated, tapos pagkahiga doon, talagang kinadena na siya, yung paa niya tsaka yung mga kamay niya, kinadena na siya. Wala nang pwedeng pumasok. Nakakatakot, ano? Kasi antay mo na lang talaga, eh. Antay mo na lang, maulol ka talaga, tsaka takot sa tubig yung may nakagat ng rabies, eh. Takot sa tubig, takot sa hangin, tsaka nanggagalaiti sa galit. Yun yung mga nakikita ko sa mga video na napanood ko dati sa TV. Grabe, ganun pala kalala ang makagat ng aso, no? So, yun mga kapatid, ingat tayo mga kapatid sa mga aso na may malay natin alam, baka may rabies, ano? So, ingat din. Kahit naalaga natin yan, dapat alagaan natin mabuti, no, mga kapatid. So, yun. Hanggang dito na lang muli mga kapatid at see you on my next video mga kapatid. Maraming salamat. Bye-bye!